Isang pinagpalang hapon po sa bawat isa po sa atin. Ayan, ngayon pong week na 'to, panibago na naman pong araw para po tayo ay mag-aral ng salita po ng Panginoon. At marami na po tayong mga natutunan sa atin pong mga daily Bible study. At ngayon pong araw, tayo naman po ay may panibagong topic na pag-aaralan. At ito po ay may title na Five Battles Every Christian Man Must Fight. Alam niyo po, ang every Christian is in a spiritual battle. The enemy is not only around us, but also attacks our mind, our hearts, and our desires. At number one po na battle na dapat ah, ipanalo ng isang Kristiyano, number one po, sabi niya dito, the battle for purity. Sabi po dito sa 1 Timothy chapter 5 verse 22, huwag mo nang ipatong na madalian ang iyong mga kamay sa kaninuman, ni huwag kang makiisa sa mga kasalanan ng iba. Panatilihin mong malinis ang iyong sarili. Ang sabi po doon sa last sentence po ng binasa ko pong verse sa inyo sa 1 Timothy chapter 5 verse 22, manatili kang walang bahid ng kasalanan. At sabi nga po sa The Passion Translation, keep yourself pure and holy with your standards high. Alam niyo po, ang purity, ito po ay isa sa pinakamahirap na battle ng Kristiyano because temptation is everywhere. Temptation sa social media, sa wrong relationships, temptation sa hidden sins, and worldly influences. Kaya po maraming Kristiyano ang bumabagsak, hindi dahilan sa mahina sila physically, kundi maraming mga Kristiyano ang bumabagsak dahilan sa natatalo sila spiritually. Amen po. At sabi nga po, a man who cannot rule his passions will eventually be ruled by them. Ulitin ko po, a man who cannot rule his passions will eventually be ruled by them. Ibig sabihin, kapag hindi kayang kontrolin ng isang tao ang kanyang sariling passion, ang kanyang sariling desires, o ang kanyang sariling emotions, darating po ang panahon na ikaw na mismo ang kokontrolin ng mga ito. Kaya nga, if you cannot rule your passion, eventually, you will be ruled by them. At alam niyo po, sabi nga, that's why ang tayo pong mga Kristiyano, kailangan marunong tayong magkontrol. Amen po. Halimbawa, if you can control your anger will control you. Ang anger mo ang magdidikta ng actions mo. At kung hindi mo makontrol ang lust o temptation, ito ang sisira sa purity at decisions mo. At isa pa pong bagay, kung hindi mo makontrol ang ambition or pride mo, baka mawalan ka ng humility at relationship sa Lord. Sabi nga po sa 1 Timothy chapter 5 verse 22 na binasa ko po sa inyo, sabi niya doon, keep yourself pure and holy with your standards high. Alam niyo po, hindi suggestion ng Diyos o hindi suggestion ng Biblia ang purity. Ito po ay command ng Diyos sa bawat Kristiyano at sa bawat isa po sa atin. Ang gusto po ng Diyos maging malinis tayo sa isip, sa salita, at sa gawa. Sabi nga po sa Mateo chapter 5 verse 8, blessed are the pure in heart, for they shall see God. Sabi nga po, we must live in purity. Kagaya po ng binanggit ko po kanina, isa sa greatest or isa sa pinakamahirap na laban ng Kristiyano ay ang pakikipaglaban sa purity, sa kabanalan, sa kalinisan. Amen po. At ang sinasabi po ng Panginoon sa atin, sabi nga, mapalad ang mga tao na pure in heart, for they shall see God. Hindi tayo dapat magpa-rule over sa gusto mo lang.
or hindi tayo pwedeng magpa-rule over sa passion at desired mo lang. Parang apoy, ang sabi nga po nung isang nabasa ko po, parang apoy na kapag kontrolado, nakakatulong, pero kapag uncontrolled, nakakasunog. Ang apoy po ay mahalaga, pero ang sabi nga po niya dito, kapag controlled, nakakatulong, pero kapag uncontrolled, nakakasunog. Ang purity po ay protection natin sa future natin. Kaya nga, ang sabi po ng salita ng Diyos, mapalad ang mga malilinis ang puso. So tayo po, magkaroon po tayo ng heart check. Ang puso ko ba ay malinis? O nandito ako sa pakikipaglaban sa purity? Amen po. At sabi nga po, ang impurity or kasalanan ay maaaring masarap sa simula. Ang impurity po, ang kasalanan, ang temptation ay maaaring maganda sa pakiramdam sa simula. Pero may kapalit po ito. May kapalit itong sirang relasyon, guilt, pagkawala sa ministry, pagkawala ng peace, at pagkakalayo sa Diyos. Sabi po sa Romans chapter 12 verse 1, sabi niya dito, Dear friends, God is good. So I beg you to offer your bodies to Him as a living sacrifice, pure and pleasing. That's the most sensible way to serve God. Alam niyo po, ang gusto pong paglilingkod sa atin ng Diyos ay yung puro. Amen po, yung malinis yung puso natin. Kaya nga, ang sabi nga po niya dito, ang gusto ng Diyos, malinis tayo, maging sa isip, sa salita, at sa gawa. And the battle for purity, no man or no one can win this battle alone. Purity is not perfection. It is a daily surrender to God. Ang purity po ay araw-araw na pagsuko sa kapangyarihan po ng Diyos. Every Christian must fight and must win the battle for purity. Bakit? Kasi purity honors God. Purity protects destiny. Purity strengthens ministry. And purity reflects Christ. Ang sabi po ng mundo, follow your desires. Pero ang sabi po ng Diyos, rule your desires. Alam niyo po, sa pinag-aaralan po natin ngayon na 5 battles every Christian man must fight. Unang-una nga po dito ay yung the battle for purity. Actually po, maraming pang battle na kailangang labanan at kailangang pagtagumpayan ng Kristiyano. Pero number 1, sabi nga po, isa sa pinakamahirap or isa sa pinaka-challenging na maaari dapat nating labanan, dapat nating mapagtagumpayan ay yung battle for purity. Bakit po? Sabi nga, a man who cannot rule his passion will be ruled by them. Hindi kasalanan ang matukso. May nabasa po ako, sabi niya, hindi naman kasalanan na matukso. Pero nagiging kasalanan kapag hinayaan mong manatili at kontrolin ka nito. Kaya nga po, maaring yes, ang tukso ay nandyan sa paligid, pero magiging kasalanan ang tukso kapag ito po ay hinayaan mo lang manatili sa'yo at kontrolin ka nito hanggang sa mawala yung purity sa pagkatao mo. Hanggang sa mawala yung purity sa heart mo. Amen po. And ang battle for purity, isa sa pinakamahirap na battle kasi we are living sa mundong punong-puno ng kasalanan. Dito po sa mundo ay, sabi nga po, punong-puno ng imperfections. Dito po sa mundo na ginagalawan po natin ay punong-puno ng kasalanan, punong-puno ng karumihan. Amen po. Pero ang sabi nga po niya dito, sa mundong punong-puno ng kasalanan, sa mundong punong-puno ng karumihan, sabi nga, kailangan mapagtagumpayan mo ang battle na ito. Ang sabi niya, we are living sa mundong punong-puno ng kasalanan, pero sa battle na ito, if you really love and if you really obey God, we will win this fight. Amen po. Ganun lang po kadali yung ibabahagi ko po sa inyo. Nawa po ay meron po tayong natutunan. Sige po, manalangin po tayo. Panginoon, sa pangalan ni Jesus, patuloy o Diyos na
Dalangin namin sa iba't ibang mga battles na kakaharapin namin na mga lingkod mo, namin na mga anak mo, O Diyos, naming mga Kristiyano. Panginoon, ang unang battle for purity, hayaan mo, Panginoon, na mapagtagumpayan namin. Tulungan mo kami na lumakad sa kalooban mo, lumakad ng may malinis na puso, Panginoon. Sapagkat sinabi mo, mapalad ang mga tao na may malinis na puso, Panginoon, for they shall see you, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa pagpapaalaala mo sa amin ng salita mo. I-purify mo nga kami, Panginoon. I-purify mo ang buhay namin at i-purify mo, Panginoon, ang puso namin. Hayaan mong lumakad kami, Panginoon, ng may kabanalan, O Diyos. Salamat, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Isang pinagpalang hapon po sa bawat isa po sa atin. God bless you.